lahat. Tayo po'y muling narito sa ating programang Word Made Flesh sa ikatlupong linggo sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Third Sunday in Advent. At siguro po na masdan ninyo, tatlo na po ang kandila na nakasindi ngayon. Talagang lumalaki na po yung liwanag dahil po palapit ng palapit ang Panginoon. At yung kulay po, siguro napansin ninyo, ang kulay niya ay kakulay ng suot ni Father ngayon, pink, rose. Kasi ito'y araw ng kagalakan. Yung po ang unang kataga na babanggitin sa misa in the Latin form, gaudete, which means in English, rejoice, magalak kayo. Talaga hong hinikayat tayo ng Panginoon magalak dahil nalalapit na ang kanyang pagdating. Kaya binabati ko ang bawat isa sa inyo na sumusubaybay sa ating palatuntunan ito, saan man kayo naroon, lalo-lalo kayo mga magulang, mga anak, mga kasambahay, yung po mga may sakit sa inyo, sana'y datnan ng kagalingan ng Panginoon. Yun din pong mga pari, mga relihiyoso, mga katikista, mga seminarista, mga diakono na naghahanda ng kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa lahat. Sana po'y talagang maging kaaya-ayang ating palatuntunan ito. At sana po yung inyong mga panulat at susulatan nakahanda na rin para talagang makuha ninyo ang lahat na makukuha ninyo para mula sa ating programang ito. Luwalhatian ho ang Panginoon sa inyong pakikisang ito. O kaya, saan man kayo naroon, mula po rito kay Father June at sa Word Made Flesh Foundation sa ating programa, shalom sa inyong lahat. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Zion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Zion. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Kung ating unang pagbasa sa ikatlong linggong ito ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon ay hango kay Sephonias sa Tagalog o Sephaniah sa English. Ang maganda ho nito, pwede ho ding mayroon pang isang pagbasa bilang unang pagbasa natin mula kay Isaiah chapter 12. Anyway, I'll just give a running commentary on both of them. Pinakatema ho nitong ating pagbasa ay yung kagalakan na bunsod ho ng pagdating ng Panginoon kasi lapit-lapit na ng kaligtasan na hinihintay-hintay natin. Kaya nga ho, siguro nakikita niyo sa Holy Father, no? Kasi ho, itong linggong ito, tulad na sinasabi ko sa umpisa nitong ating palatuntunan, ay ang Gaudete Sunday, you know? Gaudete who's been rejoice, you know? And so, this is the very beginning of yung ating pagbasa nito, Zephaniah chapter 3, verse 14. Shout for joy, O daughter of Zion. Sing joyfully, O Israel, be glad and exult with all your heart, O daughter of Jerusalem. Tingnan nyo, sunod-sunod yung mga kataga na mayroong kaisipan ng galak, you know. Shout for joy, sing joyfully, be glad and exult. Talaga namang natutuwa at natutuwa ang bayan ng Diyos. Etong sa Zephaniah nga pala, ano ho yan, iniuhula niya ho na talagang magdurusa yung bayan ng Diyos. Bakit? Ang dami lang mga kasalanang ginagawa
ito ho'y bago dumating si Josiah, yung si Josias, na hari ng mga Hudyo, na magpapasimuno ng pagbabagong ng bayan ng Diyos noon. Pero bago siya dumating, eto ho, humuhula itong si nagpapahayag ho itong si Sophonias ng mga pagdurusang sasapitin lang dahil sa mga ginagawa ng kamalian, pagkakasala sa Diyos, pagiging katapatan sa Kanya. Pero sa may bandang dulo ho, kasi 3 chapters lang ho itong sa panayang ito, meron chapter 3. Doon sa bandang dulo nito, pinakadulo ho ng kanyang pahayag, ay humuhula siya ng panahon ng kagalakan. Kapag nanumbalik na ang bayan ng Diyos at talagang pagpapalain uli sila ng Panginoon. Ito ho yung ating pagbasa ngayon. Ito ho ay binabasa natin, sabi ko nga sa inyo, dahil ang lapit-lapit na ho, nasa 3 linggo na ho tayo ng pag-aanda para sa pagdating ng Panginoon. 4 lang linggo ito kaya malapit na yung kaligtasang inaasam-asam natin, pinaghahandaan. Kaya ito yung pagbasa. Yun din hong, kaya sinasabi dito, fear not, O Zion, sa verse 16 ho, be not discouraged. Tingnan nyo, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat masiraan ng loob dahil nandito na, malapit na ang ating tagapagligtas. The Lord your God is in your midst, a mighty Savior. He will rejoice over you with gladness and renew you in His love. Yun yung pangako ditong binibitawan ni Sophonias, na talagang ang lapit-lapit na ng Panginoon, rinibaguhin niya tayo, hindi tayo dapat masiraan ng loob. I will remove disaster from among you, sabi niya ganyan sa dulo nito, and none may recount your disgrace. Lahat ho yung mga parusang dinanas nila, lahat yung paghihirap nila, mawawala na ho yun. Ayun yung pagbasa ho dito na pwedeng basahin din para dito sa 3 linggong ito ng Adviento, ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ay hango naman kay Isaías chapter 12, verse 2. Onwards. The point is, pareho-pareho yung tema nila. Si Sophonias, around 621, ito sa Isaiah, around 700, tingnan nyo, siya, malapit na malapit yung kanilang kaisipang binabanggit dito. In fact, mababasa ho natin dito, sinasabi dito sa umpisa ng ating pagbasa, chapter 12, verse 2, God indeed is my Savior. Sabi niya ganyan, I'm confident and unafraid. Tingnan nyo, talagang may kumpiyansa siya, hindi siya natatakot. Bakit? Ang Diyos kasi nakapagligtas niya. My strength and my courage is the Lord. Yun nga ho, hindi siya dapat ma-discourage, kundi meron siyang lakas, meron siyang lakas ng loob din, at yun ay ang Panginoon. And He has been my Savior. Paulit-ulit ho yung Savior dito, no? Kasi nga, dumarating ang ating Panginoong Jesus. Yehoshua, Yahweh saves. Yun ang pangalan ni Jesus. With joy you will draw water at the fountain of salvation. Ang ganda-ganda ho nitong pangungusap na ito sa chapter 12 verse 3. Sa buong galak kayong maiigib ng tubig mula sa bukal ng kaligtasan. Napakaganda ho noon. In fact, this was the beginning of an encyclical by Pius XII, Haurietis Aqua. You will draw water. I mean, pinapahiwatig ko dito na talagang ang lapit-lapit na ng Panginoon, kaya naman, yung kaligtasan ay daladala niya, nalalapit na yun sa Panginoon, sa bayan ng Diyos. Kaya nga, dapat sabihin dito, sa bayan ng Diyos, give thanks to the Lord, acclaim His name. Among the nations, make known His deeds. Proclaim how exalted His name. Sing praise to the Lord for His glorious achievement. Ganun ho yung talagang tema nitong ating linggong ito. Talagang puspos tayo ng kagalakan dahil nalalapit na ho talaga ang Panginoon. Shout with exultation of city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Napakaganda ho nitong mga sinasabi ni Propeta Isaías, katulad ng sinabi ni Propeta Sophonias. Talagang dapat lang magalak. Bakit? Narito na, ang lapit-lapit na ng pagliligtas natin. Para ho sa ating mga naghahanda para sa Adviento itong Adviento ito, dapat talagang tayo rin magalak, yung galak ho, kaloob ho yun ng Espiritu Santo. At nagagalak ho tayo at mayroong batayan yung kagalakan natin. Bakit? Laging iniaalok sa atin ng Diyos yung kanyang kaligtasan.
it is up to us to receive or to accept the offer of salvation from God. Nasa atin ho yun, hindi ho pinagkakait ng Diyos yun. Kaya ngayon ho ang kaaya-ayang panahon, tatanggapin natin yung inaalok niyang pagliligtas. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nandito po tayo sa ikalawang pagbasa, hango muli sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, the letter to the Philippians chapter 4 po. At napakaganda po itong kanyang sinasaad dito na tugmang-tugma dito sa ating pagdiriwang na ikatlong linggo ng Adviento, Gaudete Sunday, Rejoice Sunday. Yun ho yung sinasabi dito ni San Pablo, Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Talaga ho dapat magalak lang tayo dahil ang lapit-lapit na ho ng kaligtasan. Your kindness should be known to all, sabi niyang ganyan. Dapat yung kagandahang loob natin na papahayag sa lahat, alam na alam ng lahat. Bakit? Kasi malapit na ang Panginoon. The Lord is near. Brothers and sisters, importante yung itong sinasalungguhitan dito ni San Pablo sa kanyang sulat na kanyang pinapatungkol din sa atin sa puntong ito. Dahil nalalapit na ang Panginoon, dapat talaga yung ating kagandahang loob ay mapapahiwatig at mapapaabot natin sa mga tao. Ganun ho yun eh. Kasi kung talagang alam natin ang Panginoon ay sumasa atin, hindi lang ho, He is near. He is with us, in fact. He is Emmanuel. Hindi ho ba kasama natin ang Diyos? Dapat kung nasa atin talaga ang Diyos, yung kanyang kagandahang loob, dapat ang talagang nagtatranspire sa atin. Parang it is oozing out from us. Talagang yung lumalabas mula sa atin, yung kagandahang loob niya, kung nasa atin nga siya talaga, you know? Dahil doon talagang masayang-masaya tayo at yun hong joy na yun, yung rejoice, sabi niya ngayon, yung joy na yun, nakakahawa ho yun para sa lahat. Kung kaya, yun ang dapat na nangingibabaw sa atin sa panahon ito ng paghahanda. Third Sunday na ho ito. At ang sabi niya nga dito, dahil napakalapit na ng Panginoon, have no anxiety at all. Huwag kayong magkaroon ng anumang kabalisahan. Not at all. But in everything, by prayer and petition with thanksgiving, make your request known to God. Napakahalaga po nitong tinuturo sa atin dito ni San Pablo na talagang dahil lapit-lapit ng Panginoon, huwag tayong matakot, huwag tayong manggambala, huwag tayong mangamba, huwag tayong mabalisa, kundi talagang humingi tayo ng kinakailangan natin tulong sa Panginoon. Puspos, ng pasasalamat. It's always like that. And of course, as you understand, brothers and sisters, itong pasasalamat na ito, ginagawa natin to ng talagang hayagan at talagang maluwalhati sa magitan ng ating Eucharistia, our Eucharist. The word Eucharist, again, is a Greek word which means thanksgiving, yung sinasabi niya dito, with thanksgiving, make your request known to God. At yun hong maganda nito. Sana ho, pinagdarasal natin sa ating pagsisimba, lalo na pagka magsisimba tayo sa araw ng linggong ganyan, pinagdarasal natin, lalo na yung mga may pangamba, yung mga ang layo-layo pa ng Panginoon mula sa kanila in the sense na, siguro, ewan ko, meron silang mga bisyo, may mga pagkakasala sila na talagang para bang naghihiwalay
naghihiwalay sa kanila sa Panginoon. Ganun ho yung kasalanan talaga eh. It really excommunicates us. It puts us out of community with our fellow men, with God Himself. And so, pinagdarasal ho natin dapat yun para sila din makaranas ng kagalakan na nadarama natin. Then, sabi niya dito sa verse 7, then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Brothers and sisters, ganyan, napaka-importante ho na talagang tayo ay magtamo ng kapayapaan ng Diyos na iyon. Yung shalom na iyon ng Diyos. Na napakayaman ho kung tutusin yung kapayapaang iyon. Hindi lang ho yun na pagkawala ng gera o kaya wala kayong alitan o something. No. It's an all-encompassing reality yung peace na yon. Gusto kong ulitin sa inyo, yung peace, yung shalom na yon na kaloob sa atin ng Diyos sa magitan ng kanyang anak na dumating upang pagkasunduin nga tayo sa Diyos at sa isa't isa. Yung shalom na yon ay ang magandang kaugnayan ng tao sa kanyang Diyos, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Napakayaman po nung four-dimensional reality called shalom, called peace. Talaga hong, humihigit ho ito sa lahat ng ating mauunawaan. At ito hong shalom na ito na napakagandang handog ng Diyos kasi ang ganda-gandang kaugnayan ito ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kapaligiran, sa sarili. Ito hong kapayapaan ito ang talagang magtatanod sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Kasi ito ang kalooban ng Diyos talaga, ito ang kalooban ni Jesus. Kaya nga, pinagtamo niya tayo ng kapayapaan ito para magkaroon tayo ng katiwasayan, sa ating mga puso. Wala tayong pangamba sa ating pag-iisip. Alam natin ang katotohanan at handa tayong sundan ito. Wala nang iba yung ko yun, kundi si Jesus mismo. Siya ho ang ating kapayapaan. Jesus Christ, our peace. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal. At kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesyas at ang akala nila ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag na magandang balita. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po sa ating pagbasang ito sa pagpapatuloy na ikatlong kabanata ni San Lucas, yung umpisa ho nito'y narinig natin ng isang linggo, nananabik yung mga tao dahil hinihintay nila ang Mesyas, hindi ba? At yun nga, nangangaral si
Juan Bautista, tulad ng narinig natin noong isang linggo, nangangaral siya ng isang binyag ng pagpapatawad. Binyag ng pagsisisi, rather, a baptism of repentance sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan for the forgiveness of sins. At kaya nga, nagsipuntahan yung mga tao, iba-ibang mga tao ang nagsisipuntahan sa kanya, tulad ng narinig natin ngayon. For example, yung karamihan ng mga tao ngayon, the crowds, ask him, ano ang dapat namin gawin? Kasi gusto nilang ipakita, nagsisisi sila sa kanilang mga pagkakamali sa kanilang buhay, kaya tinatanong nga, anong dapat namin gawin para mapatawad kami ng Panginoon? Kasi nandito kami, nagpapabinyag kami ngayon. Dahil nagsisisi kami, anong dapat namin gawin para pakita yung pagsisising yun? Ang sagot niya, napaka-praktikal. Ang sabi niya, yun sa inyo may 2 baro. Ibigay niya sa iba yung sa wala. Magbahagi siya doon sa wala. Ganun naman, kung mayroon siyang pagkain, i-share niya rin yun, ibahagi niya yun sa iba na nagugutom. Very practical, ano? Tapos dumating din yung mga tax collectors. Ibig sabihin ito, yung mga Hudyo na kinakasangkapan ng mga Romanos para singilin yung buwis sa mga Hudyo. Medyo kinamumuhian ito ng mga tao, kung tutuusin. Sila din, nagpunta kay Juan Bautista, nagpabinyag. At ang sabi nila, Guru, ano dapat namin gawin? Tignan nyo, alam ni Juan Bautista, ito ay mananingil ng buwis. Ang sabi niya, huwag kayo mangungulekta ng higit sa dapat yung singilin. Stop collecting more than what is prescribed. Medyo mahirap pong usapan nyo kasi naging ugali ho nila, kaya namumuhian sila ng mga tao. Naging ugali nila na mangulekta sang-ayon sa kapritsyo nila. Yung magustuhan nila na ibuwis doon sa mga sa singilin doon sa mga tao. Kaya galit na galit yung mga tao kasi hindi mo maintindihan kung anong klaseng pangungulekta ng buwis ito. Nag-aabuso sila kung tutuusin. Kaya yun ang sabi ni Juan Bautista kanila, huwag kayo maniningil ng higit sa dapat yung singilin. Tapos dumating yung mga sundalo. Ayan, itong mga sundalong ito, nagsisisi din sa mga kasalanan nila, nagpapabinyag sa kanya, at nagtanong din sa kanya, kami naman ano dapat namin gawin? At ang sabi niya sa kanila, huwag kayong mamimilit ng anuman. Don't practice extortion. Extortion yung talagang pipiliting kunin sa iyo, hindi naman dapat kunin. And do not falsely accuse anyone. Huwag kayong paparatang ng mali, huwag kayong mag-frame up ng mga tao, something like that. At maging makontento kayo sa inyong mga sweldo. Wow, Francis, tingnan nyo, ang ganda-ganda ho nitong sinasabing ito ni Juan Bautista sa mga tao. Kasi nandun sila nagpapabinyag sila dahil inaamin nila pagkakasala nila, umaasa sila patatawarin sila ng Panginoon. Kung kaya, dapat ipakita nila yun, sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay nila. At nakita nyo kung anong pagbabago ang hinihingi sa kanila. Hindi yung extraordinary things. Wala siya sinabihan dito, ngayon punta kayo sa templo at buong araw kayo doon, buong linggo kayo doon magdarasal. Hindi niya sinabi yung ganun. Ang sinabi niya, yung buhay ninyo, ayusin ninyo. Maging mapagkawang gawa kayo. Talagang magbahagi kayo sa iba. Hindi yung puro kabig. Hindi ganoon. Kasi ang Diyos na pinagtitiwalaan nyo na magpapatawad sa inyo, siya rin nagmagandang loob sa inyo. Kaya kayo rin, magmagandang loob kayo sa iba. Tapos, yung mga maling ginagawa ninyo, dapat alam nyo, mali yun, hindi na ulitin yun. Ganon. Kung kaya yung mga naniningil sa inyo na buwis, may buwis ka, dapat singilin nyo yung tama lang at hindi sobra. Tingnan mo nga naman yun. Walang lagay-lagay o something like that. Hindi, wala yun. Tapos, oo kayo, meron kayo kapangyarihan dahil mga sundalo kayo, may mga baril kayo. Wala naman atang baril nun. Pero, meron kayo sandata, pwede nyo takutin yung mga tao. Hindi dapat gagawin yun. Talagang, oo, may mga sahod kayo. Ano ba sahod nila? Salary ho, salary. Salary is a Latin word. Salary, salis means yung asin, salis, di ba? Salt, yung salt. Salis ho yun sa Latin. Salary comes from salt. Kasi nung unang panahon, yun ang antang sweldo nila, yung asin.
Kasi hindi ordinaryo, as in, hindi masyadong common, kung kaya, ang daming mga tao may sakit sa goiter, and, ang dali magkasakit ng ganun eh. Kasi nga walang asin. Kaya napaka-importante nung asin na yun ang pinangsasahod sa kanila. Kaya nga salary ang tawag doon sa sahod. Itong mga sundalong ito, dahil sabi ni Juan Bautista kanila, maging kontento kayo sa inyong mga sahod. Brothers and sisters, no? Tingnan niyo yung sinasabi ni Juan Bautista kanila. Ito rin ang pahayag para sa atin. Itong magandang balitang ito, binabasa ito para sa ating natututo. Ano dapat nating matutunan dito? Kung talaga naghahanda tayo para sa pagdating ng tagapagligtas natin, si Jesus, Yehoshua, si Yahweh nagliligtas, talaga dapat pinapakita natin yung pagsisisi natin yun. Ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Sinabi ni Jesus yun, metanoite, yun. Metanoia, ibig sabihin pagpapalit ng isipan. Ibig sabihin nun, talagang yung ating makalupa, makasarili, ating makamundong itong pag-iisip, papalitan natin. Ano ang papapalit natin? Ang isipan ni Kristo. At kung talagang nagsisikap tayong palitan yung ating isipan sa isipan ni Kristo, dapat makita yun sa gawa. Dapat makita yun sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay. It should be like that. A change of mind will necessarily show itself in our lives. Gano'n naman yun eh. Ang tao, na siya, talagang ang giya niya, ang talagang gabay niya, yung kanyang isipan. Sabi ko nga sa inyo, nasa ang pinakamatinding gera, hindi kung saan, sa Iraq o saan man, hindi ang pinakamatinding gera nasa pagitan ng dalawang tenga, nandito sa isip, Kung kaya, pagka ang nagwagi dyan ng Panginoon, talaga naman makikita mo pagbabago ng taong yun. Pagka nagwagi dyan yung kamalian, ang kasalanan, talaga makikita mo sa pagkatao niya yung pagkakasalang yun. Okay, makikita mo kung anong gagawin niya. Ganun yun. Makikita yung puno dun sa bunga. Right. Kung ano yung iyong pagkatao, lalabas yun sa iyong gawain. Yun nga kung talagang naghahanda tayo para sa pagdating ng Panginoon, ito yung pinaghahandaan natin, dapat talaga, tulad ng sinasabi din ni Juan Bautista rito sa mga tao, sinasabi niya sa atin yun. Ayusin natin yung buhay natin. Hindi ba nung isang linggo, sabi niya, inilagay sa kanyang bibig ni San Lucas yung mga kataga ni Isaías propeta. Isang tinig sa ilang sumisigaw, ihanda ninyo, nandaraan ng Panginoon, tuwirin nyo ang kanyang mga landas. Yun ang dapat natin gagawin ngayon. Paano? Pag ayusin natin yung buhay natin, tignan natin masinsinan, ano nga ba tinatakbo ng buhay natin? Paano ba tayo mag-isip? Ano bang klaseng pag-iisip yung nasa atin? Pag-iisip ba ito ni Kristo? Yung ubang mga prinsipyo natin talagang yung tinuro sa atin ni Jesus o prinsipyo ng mundong ito? Baka naman ibang guru ang sinusundan natin, hindi si Kristo. At tapos sabihin natin, Kristiyano tayo. Teka muna ito yung panahon para talagang pag-isip-isipan natin ang ating pagiging Katoliko, pagiging Kristiyano. Talaga ba si Kristo nasa gitna ng buhay natin? Talaga ba yung ating pag-iisip, yung isipan ni Kristo? Kasi ganun ang dapat mangyari eh. Sabi yun ni San Pablo din sa kanyang sulat, sa mga sa Philippians na binasa natin kanina sa ikalawang pagbasa, kaya lang chapter 2. Nasa chapter 4 tayo kanina eh. Sa chapter 2 verse 5, ang sabi niya doon, ang kinin ninyo, gawin yung inyo ang isipan ni Kristo. Make the mind of Christ your own. Kasi metano yaho, ibig sabihin pagpapalit ng isipan. Papalitan natin ang isipan. Ano yung papalit natin doon? Ang isipan ni Kristo. Dapat gawin natin ang isipan ni Kristo. Kaya nga pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan, Kasi dito lang natin matatagpuan ang isipan ni Kristo. Hindi iniimbento ito. Nandito sa banal na kasulatan. Kaya nga ang sinasabi sa atin ni San Jeronimo, for example, a very famous passage yan, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Pagka hindi mo alam ang kasulatan na dapat alam mo, di mo kilala si Kristo na dapat kilala mo. That's as simple as that, Kung kaya nga dito sa ating programang Word Made Flesh, nandito si Father June, ini-explain sa atin, binabasa natin ng mga pagbasa na marinig natin sa simbahan pagkalinggo, pinapaliwanag sa atin to para maunawaan natin at maisabuhay natin, gawin nating atin, Pagka hindi mo naman kasi mapapahalagahan, hindi mo naunawaan. Kahit nasalita ito ng Diyos, kung hindi natin naiintindihan, hindi natin mapapahalagahan, hindi natin maangkin,
You know? Kung kaya nga, sa pamamagitan ho nitong ating ginagawang programa, ito sana mas lalong naunawaan natin ang salita ng Diyos at talagang inaangkin natin, ginagawa nating buhay natin. Sa ganoong paraan talagang nagiging mabisa at makikita natin kung anong magiging resulta sa buhay natin ng salita ng Diyos. It is sharp. The Word of God is living and effective. Sabi niya nang nagsulat ng letter to the Hebrews chapter 4 verse 12. Mas matalas pa ito sa isang tabak na magkabilay talim, you know. Really, it can cut, it can shape us up, and it can really make a lot of difference in our lives. Brothers and sisters, yun nga, pinag-uupulan natin ng pansin itong salita ng Diyos na ito. Dito sa linggong ito, ikatlong linggo sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, sa third Sunday in Advent, ito ho, yung tinig ni Juan Bautista, ang pinarinig sa atin ng Panginoon ngayon. You know, sana, pakinggan ho natin mabuti. Tayo ang kausap dito. You know, ang Pasko ho na pinaghahandaan natin, for example, pagdating ng Panginoong yun, ay magiging makahulugan kung talagang may nangyari sa atin bago nagpasko. You know? Kasi kung naayos natin ang buhay natin, kung talagang nakapagkumpisal tayo ng magandang-maganda, for example, para malinis natin ang ating mga sarili, matuwid natin ang ating mga landas, talagang napakita natin sa Panginoon, nagsisisi tayo, nagbabalik loob sa Kanya, naku, ang ganda-ganda ho na magiging kahulugan ng Pasko para sa atin. Yun ho ang dapat na nakukuha natin dito. Tingnan nyo, ang sabi dito ni Juan Bautista, by the way, at one point, sa verse 15 ho, kasi sabi sa atin dito, nananabik yung mga tao, you know, sa paghihintay nila para sa Mesyas. Akala tuloy nila si Juan Bautista ang Mesyas. Oh, by the way, that was a very big problem in the Christian community, in the early Christian community. Kasi may mga tao doon, ang akala nila si Juan ang Mesyas. Parang hindi Jesu Cristo, Juan Cristo. Parang ganun, you know? Hindi naman Juan Cristo, Juan Bautista, hindi Juan Cristo. Yun na. Pero, tingnan nyo, some people were thinking John might be the Messiah. That's it. At nakatagpo pa ho ni San Pablo itong mga ito, you know? And St. John in his gospel, kung makikita niyo ho sa Ebanghelyo ni San Juan, mula doon ho sa prologue, chapter 1, verse 6, kung ganyan, paulit-ulit itong sasabihin doon, etong si Juan dumating, sugo ng Diyos, upang magpatotoo para sa katotohanan. Hindi siya tungkol sa ilaw. Hindi siya ang ilaw, nagpapatotoo lang siya para sa liwanag na ito. Tingnan po ulit-ulit yung sinasabi niya. Tapos sa chapter 1, for example, you know, tatanungin siya ng mga eskriba at mga punong parang ganyan. Ikaw ba ang Mesyas na hinihintay? Hindi ho. Ikaw ang prophet? Hindi ho. Ikakailan niya yun, you know? Kasi may mga tao na akala siya ang Mesyas eh, you know? Dito, nakikita natin, John might be the Messiah. So, pero, you know, hindi gano'n hindi gano'n ang katotohanan. Kaya sasabihin ni Juan Bautista mismo yun. In John chapter 16 dito, John chapter 16, sabi niya, John answered them all, saying, I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming, and I'm not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Francis, tingnan nyo, sinangguhitan dito ni Juan Bautista na hindi siya ang Kristong hinihintay-hintay nila. Siya ay dumarating, nagbibinyag siya sa tubig, pero may isang mas dakila sa kanya, mas makapangyarihan sa kanya, dumarating, magbibinyag sa kanila, hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Sabi niya ganyan, ako hindi man lang karapat-dapat kalagan ang pangsintas ng kanyang pangyapa. Can you imagine? Hindi man lang siya karapat-dapat magkalag ng sintas ng kanyang pagyapak. Ibig sabihin talaga, this other person, and that is Jesus, is really great. Siya magbibigay sa atin ng Espiritu Santo, siya magbibigay sa atin ng apoy. Apoy ho ay sagisag ng Diyos. If you will remember, in the Old Testament, ang Diyos ho sinasagisag ng apoy. You know? Ang dalas-dalas ho. For example, if you will remember, yung apoy na tumupok dun sa inialay ni Abraham, for example. Pinag-alay siya ng Diyos, pinagkatay siya ng mga ibon and whatnot. Nandoon yun, sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong lalagyan huwag ka magpaparikit ng anumang apoy. Tapos ang Diyos mismo nagpadala ng apoy na tumupok dun sa handog niya. For example, dun sa event in Carmel, si Elijah ho, si Elias, sa chapter 17 ho, ng first book of Kings. Ayun, ang kasunduan, mag-aalay sila ng toro, ng isang bull, ganyan, pero walang magpaparikit ng apoy.
yung mga bulang propeta at saka si Jeremiah, si Elias. Ay, walang nangyari doon sa pagtawag ng mga bulang propeta sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Walang nangyari. Pero ang Diyos ho, nagpadala ng apoy na tumutok doon sa kanyang handog. At bago pa noon, nung palabas sila mula sa Ehipto, if you will remember, ayun ho, ginagabayan sila sa gabi ng isang maningning, nag-aalab na alapa para alam nila kung saan sila pupunta. Meron pang liwanag na ganyan. Tapos ho, ang Espiritu Santo, hindi ba, nung dumating siya sa Pentecostes, saan yung dilang apoy? Yun nga ho, ang gusto ko sabihin, yung apoy ho, sumasagisag sa Diyos. Kaya itong si Jesus ang magbibinyag talagang mula sa Diyos. Isa magsusugo ng Espiritu Santo na tutupok sa kanilang mga kasalanan at mapapatawad tuloy ang lahat ng kanilang pagkakasala. Tapos ho, ang sabi niya dito sa verse 17, his winnowing fan, ang kanyang kalaykay ay nasa kanyang kamay na, at talagang lilinisin niya yung kanyang threshing floor na yun, yung mga trigo, kanyang titipunin sa kanyang mga kamalig, tapos yung mga ipa naman ay kanya susunugin sa isang apoy na di matutupok. Brothers and sisters, tignan niyo yung pagdating ng Mesyas, tulad ng sinasabi dito ni Juan Bautista, talagang magkakaroon ng napakalaking importansya kasi talagang siya magpapanibago sa atin, magpapanibago. Kaya lang dapat karapat-dapat tayo kasi pag-iwalayin niya yung trigo doon sa ipa, Kung kaya nga, eto, nangaral din ng ganitong paraan si Juan Bautista. Pinangaral niya yung magandang balita sa mga tao. Brothers and sisters, tingnan nyo, ito hong sinimulang ito ni Juan Bautista, ito yung gagawin talaga ni Jesus. Si Jesus ho, hindi lang siya mangangaral ng magandang balita, siya mismo magiging magandang balita para sa atin. Siya ho maghahatid sa atin ng kaligtasan, siya maghahatid sa atin ng biyaya ng Diyos. Brothers and sisters, dapat maging masaya tayo dahil dumarating ho itong Panginoon natin na pinaghahandaan nga natin kasi nandito na ho tayo sa ikatlong linggong ito ng Adviento. Sana ho sa kanyang pagdating talagang naihanda natin ang ating mga sarili, Sangayon sa tinuturo ni Juan Bautista ngayon, ayusin ho natin yung ating buhay. Tingnan natin mabuti ang ating mga kalagayan. Talagang ituon ho natin, isang-ayon ho natin to sa turo at aral ni Jesus na ating narinig yung pinag-aaralan. Magbalik loob ho tayo sa Panginoon at ang ating hong kapaskuhan na pinaghahandaan magiging makahulugan. Father Jun, sa gitna po ba ng hirap, asan po ang Diyos? Thank you, Chona, para sa iyong tanong. Sa gitna ng hirap, nasaan ang Diyos? Wow. I mean, isang tema yan na napakatindi, nasaan ang Diyos sa gitna ng hirap? Nasa gitna, Talaga nasa gitna. He is in the midst of it, Siguro matatandaan mo that song, yung Footprints in the Sand. Maganda yung mensahe noon. Pagka tinitingnan natin ang buhay natin, pagka maganda takbo ng buhay natin, parang may dalawang pares ng yapak, hindi ba? Pagkatapos noon, pagka mahirap-hirap ang takbo ng buhay, maraming mga problema, iisang pares na lang yung naglalakad doon sa buhanginan, sa yung footprints in the sand. Tuloy, yung tao nag-complain, Panginoon, ba't naman ganyan? Pagka magandang takbo ng buhay, magkasama tayong dalawa, pero pagka mahirap na, wala ka na, mag-isa na lang ako. Tapos sabi ng Panginoon, correction please, Pagka magandang takbo ng buhay, dalawa yung pares ng yapak, magkasabay tayo. Pero pagka mahirap na, iisa na lang. Bakit? Karga-karga kita kasi, hindi pala ka-atin yun. Sa Panginoon pala, walang iwanan ito, Nasaan ang Diyos sa gitna ng hirap? Nasa gitna talaga. He is together with us. Please understand, He tells us, follow me, Follow me. Ibig sabihin, nangunguna siya sa atin, Kung sinabi niya sa atin, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa atin, ay nako, sumusunod lang tayo sa Kanya, pasan-pasan niya rin ang kanyang krus, kung tutuusin.
And so, I think we should realize that hindi tayo iniiwan ng Panginoon sa ating mga pagsubok. Sa pagsubok man din, kasama natin siya, bibigyan niya tayo ng biyaya upang mapanaigan yun. At tandaan natin, hindi higit sa ating mga kayanan ang pagsubok. God is faithful. He will not allow us to be tested beyond our power to endure. But even in the test, He'll give us a way out so that we may overcome it. Father Jun, pag hindi po ba nagsimba, malaking kasalanan po ba yun? Hamed, ang ganda-ganda ng tanong mo. Yung hindi pa, pag hindi po nagsimba, malaki po bang kasalanan yun? You bet, malaking kasalanan yun pag hindi ka nagsimba. Na walang kadahilanan kung ba't hindi ka nagsimba. You know? Pag may sakit ka, natural, God understands that. Pag may emergency or something like that, you know, God understands that. Pero pagka nagdadahilan lang tayo, God knows that very well, you know. Tsaka, pagka pinag-usapan natin yung hindi pagsisimbang ganyan, siguro dapat natin maintindihan, bakit nga ba hindi nagsimba, you know? Siguro hindi lang naintindihan kung ano ibig sabihin ng pagsisimba eh. I like to start with a very simple consideration, you know. At tingnan mo sa ating mga Pilipino lalo na, alam natin, hiram sa Diyos ang ating buhay. You know? Hindi ba? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Really, I mean, in fact, pagka sinabi natin namatay na you know, ang sinasabi natin, binawian siya ng buhay. Ibig sabihin, yung nagpahiram ng buhay, binawi yung pinahiram niya. Right. In other words, our lives is really for God. It's God's, you know. Yung time natin, yung oras natin, hindi atin yun. Naku, ang dali-dali namang patunayan ng Diyos, hindi atin yun, you know. And so, ilang oras ba sa isang linggo? Very, very nice. You know, 24 hours a day, 7 days a week, and so 7 times 24, 168 hours, right? Kanino yung 168 hours na yun? Hindi atin. You know, hindi atin. Hiram sa Diyos lang yun, pinapahiram niya sa atin. Kaya, kung hihingi niya sa atin, for example, yung 8 hours out of 168 hours na kanya naman, kung pagkakait natin sa kanya, natural, hindi. Kanya yun eh. You know? Yun nga eh. Kung hihingi niya sa atin, for example, araw-araw maglaan tayo ng oras para sa kanya. Hindi naman masama yun, no? Kung tutuusin, kanya namang oras yun, lalaan lang natin sa kanya. Kung tutuusin ang nagbakala nun, tayo rin, you know? At kung linggo, sabihin natin, 2 oras yung ilalaan natin sa kanya dahil, you know, magbabiyahe pa tayo, etc. Ganyan, pupunta tayo sa simbahan. Hindi naman siguro masama yun, kanya rin namang oras yun. Yun nga eh, I think we're very unreasonable pagka hindi ka magsisimba, wala ka namang kadahilanan. Pero ang pinakamaganda nun, tingnan natin ang ating pagsisimba mula sa punto de vista ng pagkikipagkaibigan kay Jesus. Ano natin yun, appointment natin, yung date natin sa kanya. Pagka ganun, mas magandang usapan, no? Tayo naman ang nangangailangan kay Jesus, hindi naman siya kung tutuusin. Ang ganda-gandang bagay nun pagka nakikita tayo. Father Jun, hindi po ba pwedeng dumaritso sa Diyos para humingi ng tawad? Liza, ang ganda-ganda ng tanong mo, lagi natatanong ito, no? Hindi ba pwedeng dumiretso na lang tayo sa Diyos pag humingi tayo ng tawad? Natural, dapat diretso tayo sa Diyos, no? I mean, ginagawa ng mga Katoliko yun, mula pa nung una. Pagka nagkasala ka, unang gagawin, hindi naman tatakbo ka sa kumpisalan, baka hanapin mo yung pare. Hindi naman ganun yun eh. Sabihin natin, gabing-gabi na, for example, ating gabi yung pagkakasalan ganyan. Paano yun? Paano kang pupunta sa pare? Yung pare tutulog din, you know? Wala, hindi pwede. Ano gagawin mo pag nagkasala ka at nakita mo nagkasala ka? Hindi ka natawad sa Diyos. Paano gagawin mo? Panginoon, nagkasala po ako. Sorry po. Yun, something like that. Sino kausap mo? Ang Diyos. Diretsahan sa Diyos yun. Pero kung talaga nagsisisi tayo, yun ang maganda. Pagkat kung tayo nagsisisi, ano dapat natin gawin? Gawin natin pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi nagsisisi tayo, sabi mo no? O ano ngayon ang ginagawa ng Diyos sa atin? Pakita kayo sa mga pare. Yun ang sabi niya doon sa mga ketongin, di ba? You know? Pakita kayo sa mga pare. At habang pupunta sila doon, pinagaling na sila ng Panginoon, you know? Yun nga tayo rin, yung sin, yung kasalanan, parang ketong yun eh. It really puts us out of community, you know? Kung makakabalik lang tayo doon, pagka sinertify ng pare, in the Old Testament, yung pare sa certificate niya, magaling ka na, pwede ka nang bumalik uli sa lipunan. Ganon din naman tayo. Pagka nagkasala tayo, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ng kanyang ecclesia, the church, and his priests, to forgive us in his name. Sabi niya dun sa John chapter 22, no? Sabi niya, receive the Holy Spirit, whosoever sins you forgive shall be forgiven, whosoever sins you retain shall be retained.
Sa mga tuwid, meron ka para kapangyarihan yung pare magpatawad, hindi magpatawad. Paano niya magagamit yung pagpatawad o hindi pagpatawad kung hindi niya alam kung ano patatawarin? Paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin, kung hindi mo aaminin? You know? Kung kaya, dapat, kung talaga nagsisisi tayo sa pagkakasalan din, hihingi tayo ng patawad sa Diyos, right? Diretsahan yun. Pero gagawin natin pinagagawa niya. Ano yun? Papakita tayo sa mga pare upang aminin yung ating kasalanan at patawarin tayo sa ngalan ng Panginoon. Shalom. If you have been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tingnan niyo po, ang dami-dami nating natutunan dito sa ating mga pagbasa para sa ikatlong linggo sa panahon po ng Adviento, itong Gaudete Sunday, Rejoice Sunday. Ayun ho ang temang marinig natin sa unang pagbasa po man din sa aklat ho ni Zephaniah o Sophonias. Kaya katulad din man nung pwedeng po basahin sa unang pagbasa, Isaiah chapter 12. Puro ho, puspos ho yun ng mga salita na dapat tayo magalak, you know. Shout for joy, daughter of Zion, you know, Jerusalem. Sing joyfully, O Israel, you know. Be glad and exult with all your heart, O Jerusalem. Yun nga ho, dapat nagagalak tayo. Bakit? Ang lapit-lapit na ng Panginoon. Yung pagdating ho ng Panginoon, talaga nagbibigay ng sigla, nagbibigay ng galak. Ganun ho ang katotohanan habang naghahanda tayo para sa pagdating ng Panginoon. Yung kaalamang yun na malapit ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng sigla, nagpapalakas sa ating mga kalooban, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tapos so, yung ikalawang pagbasang narinig natin, St. Paul, yun ang umpisa ng kanyang pagbasa natin sa Philippians chapter 4 verse 4 na pambungad ho ng misa natin sa linggong ito, rejoice in the Lord always. Yun nga ho, rejoice in the Lord always, kaya ang tawag dito sa Sunday nito, rejoice, yung Gaudete. Bakit? Kasi ang lapit-lapit na ng Panginoon, you know? The Lord is near, kaya huwag kayo magkakaroon ng anumang pagkabalisa, sabi niya ganyan. With all thanksgiving, make your request to the Lord at talagang the peace of God will be with you in your hearts. Sana ho, ganun ang maging resulta ng paghahanda natin. Makamit natin talaga yung kapayapaan ng Panginoong Diyos na yon. Yun ho yung narinig natin dito sa Ebanghelyong na kababasa ko pa lang sa inyo na si Juan Bautista, ayan, nangangaral siya doon sa mga tao at nagtatanong sila, ano dapat namin gawin para pakita namin yung tunay ng pagsisisi? Ayusin yung inyong buhay. Yun ang dapat nating talagang gawin. Ayusin natin yung buhay natin. Tingnan natin kung ano ang dapat nating pagsisihan. At talagang ituwid ho natin ang ating mga buhay. Sa ganung paraan, talagang makapaghahanda tayo na mahusay para sa pagdating ng Panginoon. Of course, tutulungan ho tayo dito ng Espiritu Santo na magdiliwanag sa atin, papakita niya sa atin yung ating mga pagkakamali at tutulungan tayo talaga magbalik loob sa Panginoon. Gawin ho natin panalangin ng ating mga narinig at pinaalala sa atin ng Panginoon. Ito, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa mga pagpapaalala niyo sa amin bilang paghahanda namin sa pagdating ng inyong anak. Talaga kung ibig niyong matuwa kami at pinagpapasalamat namin sa inyo ang biyayang ito. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsumubaybay ng aming palatuntunang Word Made Flesh. Sana po'y gawin yung pagpapala sa kanila
ang kanilang pagsubaybay na ito. Lalo na yung mga may lumbay, mayroong karamdaman na ibig nilang maibsan ang kanilang dalamhati at kanilang dalang hirap. Yung din mga pag-aalinlangan, yung mga may takot, talagang tulungan nyo sila sa magitan ng biyaya. Yun yung mga tumutulong sa amin, yung mga ibig tumulong pa sa amin sa pagsasakutuparan itong Word Made Flesh media programs na ito ay inyong pagpalain at talagang suklian ng abot-abot. Ginagawa po namin panalangin ito kasama ng aming ampirin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating panatutulang Word Made Flesh. Sana po naging pagpapala ito sa inyo at talagang datnan kayo ng pag-ibig ng Diyos ng kanyang kaligtasan. Hanggang sa muli, shalom sa inyong lahat. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.